Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright, tapos na po ang Game 5. At papunta na tayo sa Game number 6. Pero bago tayo pumunta sa Game number 6, i-resolve muna natin itong ating issue. Totoo po bang ayaw na magpa-interview nitong si Justin Brownlee sa media? Okay, ayaw na nga ba talaga niya? Okay. Alam niyo naman, syempre kung kahit ikaw, kahit isang player na magaling, matalo ka ng ganon, kalaki, parang parang hiyang-hiya ka sa sarili mo, nakakahiyang magsalita or mahirap makipag-usap sa ibang tao, makitungo sa ibang tao kapag lalo na pagka ang emotion mo hindi maganda, wala ka sa hindi maganda timpla mo dahil talo nga kayo, alright, iniwasan lang siguro ng tao, ni Justin Brownlee I'm referring to, na makipag-usap muna, gusto niya mag-isa muna at magmuni-muni, mag-isip-isip kung ano nangyari, ano bang naging problema sa game namin sa Game 5, Okay. Ayon dito sa artikulo na sinulat ni Mr. Jerry Ramos, okay? Alright. After the game, Brownlee, usually among the last Ginebra players to leave the dugout, emerged out of the dressing room early. Maaga pa lang umalis sa dressing room, and was directly escorted by Coliseum bouncers to a waiting van just a few meters away from the hallway of the Big Dome. So umalis agad, nagbihis, nagayos, tapos umalis agad at hindi na nagpa-unlock ng panayam. Okay? Bakit? Ano ba ang ginagawa niya dati? Dati niyang gawin, In a rare instance, the ever-amiable Barangay Ginebra import left the smart Araneta Coliseum in a huff and never granted a post-game interview like he had consistently done, win or lose in the past. Ibigay nyo na doon sa mama, ika nga nila, medyo siguro nagmumuni-muni siya, nag-iisip ko ano ba nangyari, what went wrong, kumbaga, So ibigay na natin sa kanya. Hindi naman siguro pang-isnab yan or ayaw na niya magpa-interview. Pagbigyan nyo na ngayong isang gabi na to na makapag-isip-isip para makapaghanda siya sa susunod na game. Alright? So, yan po ang ating na-resolve. Hindi naman siguro ayaw niyang hindi sa ayaw niya magpa-interview. So lang niya mapag-isa muna. Okay, bakit? Ano po ba nangyari ng Game 5? Ay nako, tambak po ang Barangay Ginebra. Final score is 99-72. Okay? Okay, mabilisan lang na rundown ng mga numbers, Okay, first factor kaya nanalo ang TNT. Tulad ng mga previous vlogs ko na sinasabi sa inyo. Yung local support. Okay? Local/bench support. Okay? Kay RHJ. Okay? RHJ cannot do it all alone. Tingnan nyo. 16 points lang siya. Pero balanse ang scoring. Well distributed ang puntos. 5 players in double figures. You have Pogoy, Oftana, Kelly Williams, and Jason Castro. 16, 15, 11, and 10 respectively. Okay? Samantalang dito sa Barangay Ginebra, you have Justin Brownlee with only 8 points. All-time low, mga kababayan. Manlalaki ang mata mo pagka nalaman mong 8 points lang si Justin Brownlee. Okay? So, kakaiba to, Alright, and then you have only 3 players in double figures. You have Scotty Thompson, L.A. Tenorio, and Stephen Holt. But still, not enough. 13 at saka 10. Still, mas malaki pa rin, mas mataas pa rin ang production, point production
ng locals or bench ng what do you call this? Bench including the starters ng TNT. Alright? So yan yung isa sa mga dapat tignan ng Barangay Ginebra. Paano nila patataasin yung point production nila and distribute the wealth well. Kumbaga hindi kaya ng isang tao yan overnight. Okay? Maaring manalo kayo, halimbawa pagpalagay natin nanalo kayo game 6 dahil kay Justin Brownlee. Okay? Hindi mahirap maulit yan sa susunod na laro sa game 7 dahil mag-a-adjust yung natalong team. Malay mo masilat kayo doon sa game 7 kung may game 7 man. Mahirap ulitin yon yung same exact game na ginawa ninyo kasi pipigilan kayo dun sa ginawa nyo in the last game, So mahirap ma-duplicate yon. Okay? So kailangan consistent kayo at lahat capable of contributing and scoring. Second factor for the win of TNT. Okay? Ito na yung sinasabi ko sa inyo, nung nakaraang vlog, sabi ko yung inside game ng TNT, nag-work, gumana kagabi. Okay? Ito yung aking sinabi na walang inside game ng TNT pero kagabi nakabawi sila, Take a look at their field goals. Okay? TNT field goal percentage 47.4, only 32% for Barangay Ginebra. Sa 3-point percentage naman, 3-point shot percentage, 44%, okay, for TNT, 24% for Barangay Ginebra, 7 out of 29. Okay, so hindi na naman gumana yung kanilang try. Siguro, well defended ng TNT. Credit also to the defense of TNT. Okay? So, inside game, talking about inside game, let's look at the points in the paint. Sa loob, TNT 40 points. Ginebra 22. Laki ng disparity, Ay, even sa percentage, 51% as against 41%. Okay? For Barangay Ginebra. Okay. And then you also have, ayan, yung aking binanggit na kanina nung una, local support, TNT local support. Look at their bench points. 34 to 22. Okay? Yan. So, mas marami silang naging suporta sa bench, sa mga locals, si RHJ. And isa pang kapansin-pansin sa larong ito, Barangay Ginebra never led in the ball game. Puro TNT. Okay? Ang naging malaking storya rito sa game na to is the second quarter storm that Barangay Ginebra has to overcome. Talagang tinadtad sila ng puntos, nabaon At kung titingnan nyo yung quarter scoring, walang naipanalo ang Barangay Ginebra na kahit isang quarter. Okay? Yan. Then, second chance points. Okay, ito. Magtataka kayo bakit, ito, second chance points, Barangay Ginebra 11, TNT 8. 8 lang. Ayan lamang 11-8. Okay, sige. Okay naman yan, 11 to 8, second chance points. Kaya lang, titingnan mo rin yung other side, Tingnan nyo yung offensive rebounds. Okay, kasi dyan ang gagaling yung second chance points. Yung pangalawang chance mo makapuntos. Dapat makuha mo yung possession. Pagka mintis yung tira mo, kailangan makuha yung offensive rebound. Okay, ang offensive rebounds ng dalawang team, pareho, 12, 12. Okay? Maka-cancel out yan. Bakit? Kung titingnan naman natin yung defensive rebounds ng TNT, big sabihin, mintis ang Ginebra, kukunin ng TNT ang rebound. Yun ang defensive rebound. 41 ang TNT, ang Ginebra, 31. So, pumupuntos ka nga, may puntos ka nga, lamang ka sa puntos sa second chance points at may pagkakataon na kukuha mo yung offensive rebound, naka 12 nga kayo, okay?
Kaya lang, pinabayaan mo naman yung defensive rebound mo. Hindi ka naman nakaka-rebound pagkatapos ng mintis ng kalaban mo. So, nakaka-score din sila dito. Malaki ring source ng puntos ng TNT yung defensive rebound. Okay? So, may second chance points ka. Tingnan, hindi man lang lumamang ang Ginebra sa offensive rebounds eh. Kung lumamang sila sa offensive rebounds, medyo madya-justify pa natin yung 11-8. Okay, kaya lang tabla eh. So medyo mas medyo bumaba ang credibility ng numbers mo. Tingnan mo ngayon yung defensive rebounds ng TNT. 41-31, dun nagkatalo. Mas maraming nakuhang defensive rebounds, which is a source of score or points, no, for TNT, no, in a basketball game. Natalo sila doon ng TNT, ang Ginebra, no? Natalo sila ng TNT sa defensive rebounds. Okay? So hindi ibig sabihin lamang ka sa second chance points okay na ang laro mo, no? Okay? So yan. So a lot of factors are being considered here, ano? And akala nyo sa TNT 73 ang pinakamababang output, no? Pero yung 72 yung laro nila sa Game 5 is the lowest output for the whole series and for Barangay Ginebra in the whole series. Okay? For any team in the whole series for this particular finals, series, 72 kasi 73 yung sa TNT. So hindi na sila yung lowest. Barangay Ginebra na 72. Okay? So FYI lang 'yan, ano? So anong dapat gawin ng Ginebra? Una-una mag-regroup kayo. Pep talk, motivation, energy. Yan. Okay? Motivational talk. Sinong gusto magsalita? Ano muna? Sa psychological muna. Idaan nyo sa next yung practice, physical, review the tape, ano mga suggestions sa pwedeng gawin. Okay? Of course, kung trabaho yan ng coaching staff, pero meron din dapat contribution ang players, participatory management ang tawag doon, So let them talk. Ano po ba ang magandang gawin natin? Masyado tayo natambakan, nakakahiya sa fans, nagpuntahan dito para manood lang natalo tayo, So ayan, motivation, and then take a look at these numbers, At alam ko namang tinitingnan nila yan. Trabaho ng coaching staff yan, ang mga scouting teams ng Barangay Ginebra yan, So they have to bounce back or else TNT will get the crown, the Season 49 Governor's Cup crown trophy. Okay? Hinihiling ng Barangay Ginebra na hindi na maulit yung dati. Okay? Down 3-2 sa Game 6 nakuha na ng TNT yung championship. At sa gusto nilang i-reverse itong paparating na Game 6. Okay? So, tandaan nyo mga kababayan, pagka nanalo ang Barangay Ginebra, Game 6, may isa pa tayo. Last and final game sa November 10, linggo po yan, Game 7. Pero pagka nanalo pa TNT this Friday sa November 8, tapos na po ang serye, magcha-champion na po ang TNT Tropang Giga. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dito sa Talking Toshi TV. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at like and follow niyo na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Palakihin po natin ang ating community. Maraming salamat po sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.